Good morning sa pong pinagpalang umaga mga kapatid. It's Friday morning. Ako nga po muna ngayong makasama sa umagang ito mga kapatid. Good morning po Sister Mona. Good morning Sister Alicia. Brother Joseph, good morning po. Kung nga pinagpala na po ang umagang ito. Umagang kay ganda. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Tayo nga po mag-upsta mga kapatid. Awitan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Ayan. Good morning. Hallelujah. Lord of all the earth, how you care for me. You have made me, you will save, you carry me always. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, Ikaw po ang aming kagalakan. Lord, You are my God. I rely on You. I put my hope in things not seen. Your promises are true. You are faithful. You are your joy is my strength. Yes, You are. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. Your joy is my strength. Yes, Lord. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. Your joy is my strength. Joy is my strength. Lord, You are faithful. Your joy is my strength, Lord. Salamat nga po sa umagang kay ganda, Panginoon. Salamat po sa pagising sa amin. Kami po ay ginising po ninyo, Panginoon, na mayroon pong kasayahan, kagalakan sa aming puso, Panginoon. Kami po ay excited, Lord, na maranasan, Panginoon, ang iyong dakilang salita, O Diyos, ang iyong pangako sa aming buhay, Panginoon Diyos. Salamat, Lord. Minsan pa kami lumalapit muli, humingi po kami ng kalinisan, Panginoon. Truly, without the shedding of the blood of Jesus, there is no remission of sins. Lord, salamat, Lord, that our sins, our iniquities, Lord, You will remember no more. Thank you, Lord, for the assurance na kami po ay nilinis na, Panginoon, ng iyong dugo, O Lord. Sa oras na ito, hayaan mo, Lord, na samahan kami
sa amin pong daily devotion, Lord. Lord, dalayan ko po na ma-reach out, Lord, lahat po ng mga tao sa mga sulok dito sa mundong ito. Maabot po ng aming pong live streaming, Lord. Daily devotion, Lord. Kaya naman, Lord, samahan niyo po kami, Panginoon. At akin pong inahadlangan anumang nais ng diablo sa umagang ito. Pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan. Kaya mula yung salita ay mahayag sa amin na malinaw. May revelasyon sa aming mga puso. At ikaw po maghari, ikaw po manguna. Sa lamang, Lord, ang papuri, pagluwalhati, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Yan, good morning. Good morning na po sa lahat ng ating naka-online na sa umagang ito. Yan, Pastor Perseus, good morning po. Sister Charity, Sister Marie. Yan. Tunay nga mga kapatid na napakasarap po na talagang patuloy natin pag nilinilayan, no, ang salita ng Panginoon, no. Tunay nga sabi ng Biblia na ito po ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Yun. Your word will not come back empty and void, but it will be accomplished. Yung very purpose, bakit niya po ito hinahig sa atin. So ngayong umaga mga kapatid, break muna tayo doon sa purpose-driven life. Natapos na po natin. And God's will this coming June, no? Tatalakayin din po natin yung purpose-driven church. Mahalaga din po yun. So ngayong umaga, atin pong tatalakayin about how to represent Jesus. Representing Jesus. Paano ba natin siya nire-represent ng ating pong Panginoon? Yung ating text po ay sa Colossians chapter 3, verse 17. Sabi po ni Paul, in whatever you do or say, sabi po sa NLT version, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Sa NIV naman po, sabi ni Paul, in whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sa Tagalog, sabi dito, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Yung malinaw po yung sinabi po ni Pablo dito sa taga-Colossian, mga kapatid, na anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo ito lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dito pa lamang po, makikita na natin, marirepresent na natin ang ating Panginoon sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi, sa ating mga kilos, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, no? Bilang isang kinatawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ang ating pong pasasalamat, mga kapatid, dahil tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Sabi nga po, it is important that our lives reflect the influence of the Spirit of God working within us. We serve a holy God, and we must model Him well to those around us. Tanda natin, nung ating pong Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, ang kanya pong hinabilin o iniwan yung kanyang katawan. Kaya nga tinawag po tayo na body of Christ, no? Or your church. Para hindi po maputol, kapatid, yung pinakadakilang utos, no? The Great Commission ay hindi po siya mahihinto. Oo, kaya nga sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ang kanya pong dadagitin, no, ay ang church, mga kapatid. Kaya mahalaga na ang ating buhay ay sumasalamin sa impluwensya ng Espiritu ng Diyos na kumilos sa loob natin. Tayo maglingkod tayo sa isang banal na Diyos at dapat natin siyang huwaran ng mabuti sa mga nakapaligid sa atin. Tayo nga po yung salamin ng Panginoong Hesus. Kaya nga, dapat tayo mga Kristiyano, nakikita sa atin ang Panginoong Hesus. Tayo po yung representation ng ating Panginoong Hesus.
mga kapatid. Kaya napakahalaga, napaka-critical yung ating tungkulin, mga kapatid. Kasi ang mga tao, tayo po ang tinitingala nila. Tayo po ang tinitingnan nila. We are the reflection of Jesus. We are the representatives of Jesus, mga kapatid. Yan. Kasi, pwede naman makita sa atin si Satanas, no? Depende na lamang sa atin yon. Pero ang sabi po ng Biblia, kailangan makita sa atin ang Panginoong Hesus. Even sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi, o sa ating mga kilos, dapat pinoportray natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Kaya nga tinatawag natin ang salamin. Tayo po ay salamin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Tayo po yung nagpapatuloy sa kanyang iniwan sa ating utos, no? Kaya nga yung ating tinalakay before, yung purpose-driven life, talagang napakahalaga na maintindihan natin yung ano ba yung purpose natin dito sa mundong ito. Dapat nalaman na natin bakit tayo nag-i-exist sa mundong ito, mga kapatid. Para paglingkuran, bigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Hesus. Yan po yung kanyang nais, mga kapatid, sa atin. Nasa pamamagitan niya, i-representa natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. How to represent Jesus? Number 1, we are created to be God's reflection. Tayo ay nilikha upang maging salamin, refleksyon ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi po ng Colossians chapter 3 verse 9 to 10, do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man who is renewed in the knowledge according to the image of him who created him. According to the image of him who created him. Mga kapatid, we are the exact representation of His being. Tayo po yun, mga kapatid. We are unique. Mga kapatid, we are valuable. Kaya ang inaasahan sa atin ng Panginoon ay kailangan makita sa atin. Maging reflection tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi po ni David sa Psalm 139 verse 14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Diba? Marvelous are the words in that my soul knows very well. We are the exact representation of His being. Mga kapatid, tayo po ang inatasan at pinili ng Panginoong Hesus na maging reflection niya, mga kapatid, sa mga tao. We are created to be God's reflection, mga kapatid. Number 2, sabi nga po dito sa Genesis chapter 1 verse 26, ito po yung, then God said, let us make human being in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. Tayo po yun, binigyan ng Panginoon ng kapamahalaan or instruction to govern the rest of His creation, mga kapatid. Tayo po yun. Wala siyang nakita na qualified. Kaya nakita niya si Adan, yan, at si Eva, sila na. Sila yung qualified, mga kapatid. Hindi po yung mga unggoy o kaya yung mga orangutan na alam natin nung tayo hindi pa nananampalataya, no, mga kapatid. Na-deceive tayo. Kaya nga, mga kapatid, tayo po ay binigyan ng ating Panginoon ng pinaka mahalagang gampanin, no, dito sa mundong ito, mga kapatid. Without us, mga kapatid, kaya nga ang ebanghelyo ng kaligtasan ng Panginoon, hindi dapat yan nahihinto. Dahil malinaw nung siya po ay umakyat sa langit, iniwan niya po yung kanyang katawan, the body of Christ, na magpapatuloy ito hanggang sa kanyang pagdating. Hindi dapat yan nahihinto, yung Great Commission. Kahit anumang mga persecution, anumang mga rejection, di ba?
dapat nagpapatuloy po tayo, mga kapatid, sa pag-abot sa mga kaluluwa, higit sa lahat, sa mga taong naliligaw ng landas. Number 2, we ought to speak and act like Jesus. Dapat tayo ay magsalita at gumawa ng tulad ni Jesus. Kaya nga, tayo po ay kanyang salamin. Nire-representa natin ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. We are the representation of His being, mga kapatid. The exact representation. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 6, whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Hindi pwedeng salungat yung sinasabi natin sa ating mga aksyon, mga kapatid. Ganun na lamang yung admonition ng Panginoon sa atin, na kailangan i-represent natin siya sa mga tao at sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya nga hindi pa siya dumarating eh. Kasi gusto niya lahat ng tao, lahat ng anak niya ay maligtas. Walang sino man mapahamak, bagkus sila ay maligtas. Mga kapatid, we ought to speak and act like Jesus. Hindi dahilan. Minsan nagiging excuses natin yung hindi tayo capable. No, mahiyain tayo. Wala tayong knowledge. Itatanda natin, mga kapatid, si Moses, hindi sa fluent, mga kapatid, pero nagpatuloy siya. Kasi ang Diyos ay gagawa ng kapamaraanan. Gagawa siya, ang gagawin lang natin ay sumunod. Na kahit hindi malinaw, unlike si Abraham, hindi malinaw yung pupuntahan niya, sumunod siya. Dahil alam niya, nakasandig siya sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ganon din dapat tayo. May Diyos po tayong buhay at hindi patay. Huwag tayong matakot na magsalita sa mga tao, ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. Ipakita sa kanila na may Diyos na totoo. Ipakita sa kanila na buhay ang Diyos natin, mga kapatid. Kaya minsan nakakalungkot, ang daming nadideceive na mga Kristiyano. Napakadami pong mga Kristiyano nagbabackslide. Napakarami mga Kristiyano ang naliligaw ng landas. Kaya kung hindi ho tayo mapagmatsyag, mga kapatid, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, madidisib tayo. Ang Diyos nangungusap sa kapamaraanan ng kanyang salita through His Word, no, mga kapatid, through the Bible itself. Yan po yung confirmation natin, mga kapatid. Huwag tayong maniwala sa mga hearsay lamang. Tingnan na natin yung kanyang track record. Tingnan natin yung kanyang buhay, mga kapatid. Marami po na mga bulaan nagsilipa na ngayong panahon natin. Kaya, para hindi tayo malinlang, maligaw, magbasa tayo ng Biblia. We ought to speak and act like Jesus. Gampanan natin, mga kapatid, yung pinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Number 3, we should inspire or encourage and strengthen. Dapat tayo maging inspirasyon, maghilakip at magpalakas. Tayo po, ang iniim natin, mga kapatid, is to inspire the people. Dapat may matututunan sila, may encourage sila sa ating mga ginagawa, sa ating mga ministering ginagampanan. Maging inspirasyon nila tayo. Dahil tayo po ay reflection ng ating Panginoon. Nakikita sa atin ang Panginoon, nasasalamin sa atin ang Panginoon. Kaya marapat lamang, mga kapatid, na tayo ay inspirasyon ng mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon. Do salamat sa ating mga platform na ginagamit. Kahit nasaan ka mang dako ng mundo na aabot ka ng ating mga online devotion, di ba? Daily vibrant word, di ba, mga kapatid? Nakaka-tune in ka. Meron ka lamang cellphone at internet, may laptop ka, makaka-tune in ka, makakapadinig ka
ng mga encouragement. We inspire, mga kapatid. Kailangan may meron tayong mapulutan ng aral ng mga tao na ikinig sa atin. At mapalakas natin ang kanilang buhay. Mag-apoy muli yung mga nanghihina, mga kapatid. Umalab ulit yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi po ni Peter, 1 Peter chapter 3 verse 15, "But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect." Mga kapatid, tanda natin, tayo po ay salamin ng ating Panginoon. Dapat binabantayan natin lahat ng ating ginagawa. Sabi nga ni Paul, whatever you do or you eat or drink, do it all for the glory of God. Maliit man ang ginagawa natin, menial task, no, na ginagawa natin, kahit hindi tayo napapansin, mga kapatid, as long as ginagawa natin ito para sa kapurihan ng Panginoon, mga kapatid, nalulugod po ang Panginoon. At nakikita ng Panginoon yung puso natin sa paglilingkod. Tandaan natin, character is matter to God. No? Mga kapatid, kaya nga bilang application po natin, mga kapatid, number 1, reflect Jesus in your life. Dapat sa ating buhay, bilang representative ng Panginoon, nakikita sa atin ang ating Diyos. Mga kapatid, dapat pag nakita nila tayo, nagre-reflect sa atin ang ating pong Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, number 2, aim high as an act of worship. No? Ang worship hindi lamang po yan pag-awit, pagtugtog. Mga kapatid, as long as ginagawa mo para sa Panginoon, maliit man na bagay, worship na din po yun, mga kapatid. And number 3, be a mouthpiece of Christ. Mga kapatid, ito ay very personal, no? Yung kanyang pagkasabi dito, go and make disciples of all nations. Diba? Mga kapatid, be a mouthpiece of Christ. Tayo po ang tagapagsalita ng ating pong Panginoon. We are the representation of Christ. Kaya kung paano natin inirepresent ang Panginoon sa ating buhay, kailangan, mga kapatid, nakikita sa atin ang buhay ni Kristo. We are created to be God's reflection. Tandaan natin. And we ought to speak and act like Jesus. And we should inspire, encourage, and strengthen the believers, the brethren. Kaya nga po, ito po yung question to consider, no? Ito po, sagutin po ninyo ito, no? Personally, sa inyong mga buhay, mga kapatid. How can we practically speak as if Jesus were speaking through us today? Paano tayo praktikal na magsasalita na parang nagsasabi si Jesus sa pamamagitan natin ngayon? Mga kapatid, ito ay hamon, no, sa bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Panginoon. Tayo po ay inatasan ng Panginoon na bilang tagapagsalita niya sa tao. Ikaw at ako ay gagamitin ng Panginoon para lalo na lumaganap
ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng dako ng mundo. Mga kapatid, mas maganda na nga sa panahon natin ngayon. Nung panahon lang ng mga patriarch, no? Yung mga sinaunang kapatiran natin, grabe po ang persecution, no? Even yung mga disipulo, lahat po sila hindi maganda yung kanilang ending ng kanilang mga buhay. Pero nagpatuloy sila, pinakita nila na hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang mga buhay, hindi po sila natinag kahit nasa kamatayan. Mga kapatid, isa panahon natin ngayon, di ba? Hindi pa natin dinadanas ang ganitong klaseng persecution, mga kapatid. Pero ano ba ang humahad lang? Bakit hindi tayo magpagamit sa ating Diyos? Ano pa ba yung mga bagay-bagay na nagwi-withhold or humahad lang sa iyo, kapatid, na hindi ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao? Mga kapatid, ito po ay hamon sa atin. How can we practically speak as if Jesus were speaking through us today? You and me ay inutusan ng Panginoon na maging isang salamin, maging isang representative ng tao papunta sa Diyos. Kapatid, dalhin natin sila sa Panginoon. Ang kailangan lang natin sumunod sa Panginoon. Trabaho natin, dalhin sila sa Panginoon. Bahaginan sila. Siran sila. I-disciple sila. I-equip sila. Kapatid, huwag tayong hihinto. Huwag tayong hihinto kahit anumang mga persecution. Kapatid, dahil alam natin yung tinatahak natin. At nangako ang ating Panginoon, in law, sabi niya, sasamahan kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. This is the assurance, mga kapatid, na ang tao minsan iiwan ka, pero ang ating Panginoon, kailanman hindi ka iiwan. Sasamahan ka ng Panginoon hanggang sa katapusan. Salamat po, mga kapatid, sa inyong lahat. I do hope meron po tayong napulutan na aral sa umagang ito. No? Na-inspire po tayo, na-encourage po tayo, na-strengthen po tayo ng kanyang mga salita. At ito po ay isa pong hamon, no? Sa atin, mga kapatid, na sa ating buhay makita ang Panginoon Hesus. Sa ating buhay, sa ating pananalita, sa ating mga kilos, makita sa atin ang ating Panginoon Hesus. Iyon po, marami pong salamat sa ating 24 viewers. Ayan. Hallelujah. Good morning po sa lahat. Good morning po sa bawat isa na naka-online sa umagang ito. Tayo po yung manalangin, Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong hamon, Panginoon. Lord, naniwala po kami, Panginoon Diyos, na mangyayari ang kalooban mo. Magaganap ang nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, mangyayari, Panginoon, ang inuutos mo sa amin to go and make disciples. Bahaginan ang mga tao patungkol sa iyong dakilang salita, Panginoon Diyos. Salamat po na kami po sinasamahan po ninyo. Di po ninyo kami iniiwanan. Nariyan kayo palagi sa amin, sinasamahan at ginagabayan. Panginoon God, salamat. Lord, ito po, marahil may mga ups and down, may mga persecution. Pero dahil kasama ka namin, tiyak po ang tagumpay ay makakamtan natin. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyo. At ang Panginoong Hesus ay siya po ay nag-uudyok sa atin na bahagi na natin ang ating mga kapatid, pamilya, kaibigan, katrabaho, lahat ng mga nakasalamuhan natin.
reflect Jesus sa ating buhay. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw nito. Lord, gawin niyo pong victorious the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Lord, inaalala po namin, Panginoon Diyos, sino man ngayon ang may mga karamdaman, nakakaranas ng mga sakit, Lord. Ipadaloy mo, Panginoon, idampiin mo daloy mo ang kagalingan na nagmumula sa iyo, O Lord. Father, in the name of Jesus, touch their lives, Lord. At sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, Lord, sila po ay tatanggap ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa mga nagdidiwang ng kaarawan ngayong araw. Palain niyo po ang kanilang mga buhay. Ganun, Lord, sa mga nagdidiwang na mga anniversaries, Lord. Patuloy mo pong pagyamanin ang kanilang mga pagsasama. Samahan niyo po sila, ikaw ang maging sentro ng aming, Lord, relasyon, pagsasama, Panginoon, bilang pag-asawa. Salamat, Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Yun po, maraming salamat. Ito po ang iyong pastor, nagsasabi na lahat po tayo ay kinimisyon ng Panginoon to go and make disciples. God bless po, and to God be all the glory.